Clara, kumain ka na. Sabi ni Willie habang naglalakad pabalik sa kwarto, habang hawak ang take-out na kinuha niya. Nakarating ang boses nito kay Ashton sa pamamagitan ng telepono. Sandaling namayani ang katahimikan at pagkatapos ay sumiklab ang galit ni Ashton. Sino ang kasama mo dyan? Clara, sa tingin mo ba magkakaroon ng reaksyon sa akin ang paghugot ng ganitong stand? Sabihin mo sa lalaking yan na umalis siya sa bahay ko. Ngayon din. Huwag mong isipin na papayag ako na magkaroon ng random na lalaki sa paligid. Sandaling hindi nakakibo si Clara. At pagkatapos ay sinabi niya kay Ashton na nasa ospital siya dahil sumama ang pakiramdam niya. Sandaling katahimikan at sinundan ng mahinang pagtawa ni Ashton. Nakikita ko kung ano ang nangyayari. Napaka-childish mo, Clara. Nabuntis si Ruby. Kaya ngayon nagpapanggap ka na masakit ang tiyan mo para makuha ang atensyon ko. At malamang nasasabihin mo sa akin na buntis ka rin. Anong biro ito? Hinawakan ng mahigpit ni Clara ang telepono at ipinaalala niya sa kanyang sarili na huwag magalit. Higit sa lahat, hindi niya kayang magalit dahil hindi kaya ng baby niya ang stress ngayon. Ashton, hindi kita pinipilit na bumalik. Sana ay masaya kayo ni Ruby. Merong mga taong nagbabantay sa akin dito. At sa totoo lang, okay lang kung wala ka. Yun ang unang beses na binabaan niya ng telepono si Ashton bago pa ito makapagsalita. Agad na bumaha ang mga galit na mensahe at ang lahat ng ito ay tungkol sa kung gaano hindi makatwiran si Clara at pinagalitan ito ng walang dahilan. Binalaan niya ito na huwag magsisi at huwag tumakbo pabalik sa kanya na umiiyak at humihingi ng tawad. Pasimpleng tinapon ni Clara ang kanyang telepono. Kinuha niya ang pagkain at kumain. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi ng doktor kay Clara na ang lahat ay naging matatag at pinalabas na siya sa ospital. Lumapit si Willie para alalayan siya. Sinabi niya kay Willie na magtataksi na lamang siya. Ngunit ito ay tumawa lamang at sinabing hindi big deal yun. Nakaramdam ng lungkot si Clara sa kabaitang ipinakita sa kanya ni Willie. Bihira siyang ihatid ni Ashton kahit saan. Gayunpaman, kung si Ruby ang tumawa, gaano man ito kalayo susunduin niya ito. May sasakyan ka naman, hindi ba? Bakit hindi ka nalang magmaneho? Yun ang ibinalik sa kanya ni Ashton noong huling beses siyang nakiusap. Clara, walang lisansya si Ruby. Kaya syempre kailangan ko siyang puntahan. Paano kung may mangyari sa kanya habang sumasakay siya ng taxi? Pananagutan mo ba yon? Binubuksan pa lamang ni Clara ang kotse para makasakay sa passenger seat nang maramdaman niyang may mahigpit na kamay na humawak sa kanya. Nagulat siya at napalingon siya kay Ashton na nasa likod niya. Madilim at galit ang mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Naguguluhang tanong ni Clara. 2 araw na siyang walang balita kay Ashton. May pakialam ba talaga si Ashton na pumunta sa ospital para sunduin siya sa oras na bumalik ito? Pagkatapos ay dumako ang mga mata ni Ashton kay Willie at puno ng galit ang boses nito. Ang lakas ng loob mo, Clara. Umuwi ako at ang buong mesa ay natatakpan ng dumi at inaamag na pagkain. Ano ba ang problema mo, ha? Ang ibang asawa, kahit papaano ay napapanatiling malinis ang bahay at napapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Samantalang ikaw, hindi ka magkaanak at ngayon hindi mo pa kayang alagaan ang bahay. Winasak ng mga akusasyon ni Ashton ang naiwang huling pag-asa ni Clara. Hinila ni Clara ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Ashton at malamig na nagsalita. Sinabi ko naman sa iyo na nasa ospital ako, di ba? Pero wala kang pakialam sa asawa mo may sakit. At ngayon nagrereklamo ka pa na hindi ako naglinis ng bahay. Tiningnan siya ni Ashton mula itaas pababa na puno ng hinala. Mukhang maayos ka naman sa paningin ko. Tumigil ka na sa pagpapanggap mo. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagmukhang maayos ay dahil araw-araw na bumibisita si Willie. Dinadalhan niya ako ng pagkain upang matulungan akong gumaling.
Nang marinig ni Willie ang komento ni Ashton, lumabas siya na sasakyan na handang magsalita para kay Clara. Gayunpaman, binigyan siya ng konting iling ni Clara. Senyales na umalis siya. Pero ang hindi inaasahan ni Clara ay hindi siya iniuwi ni Ashton para magpahinga. Sa halip, hinatid siya nito sa isang bar. Si Ruby ang nag-host ng party upang ipagdiwang ang pagbubuntis. At bago pa makatanggi si Clara, pinutol na ni Ashton ang pagkakataon na tumanggi siya. Maraming iniisip si Ruby tungkol sa'yo. Nais niyang pumunta ka at makibahagi sa kanyang kaligayahan. Huwag kang maging walang utang na loob. Tumango na lang si Clara at pumayag. Kung sa bagay, hindi na yun mahalaga sa kanya. Patay na ang puso niya. Nakipag-ugnayan siya sa isang abogado para sa isang diborsyo. At walang nagawa si Ruby na makakasakit sa kanya ngayon. Pagkarating nila, lumabas si Ruby na bihis. Habang siya naman ay gulong-gulo ang hitsura. Ilang araw siyang nasa ospital at walang pagkakataon na maglinis. Sa kabaligtaran, si Ruby ay mukhang isang namumulaklak na bulaklak. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin kay Ruby ng may paghanga at pinaulanan ito ng papuri. Ang napakaganda naming si Ruby ay tinatanggihan ang lahat ng manliligaw para lamang maging solong ina sa kanyang mga sariling termino. Lahat ng mata sa silid ay dahan-dahang lumingon kay Clara ng may panunuya. Tumawa si Ruby at nag-order ng isang round na inumin. At sinabing ito ang kanyang treat para sa gabi. Nagmungkahi doon na maglaro sila ng truth or dare para buhayin ang mood ng bawat isa. Na umikot ang bote, nauna itong dumapo kay Ruby. Nang sandaling iyon, sumilay ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Ruby. Sige, pipiliin ko ang truth. Sa isang nagkakaintindihang ngiti, tinanong si Ruby ng kanyang matalik na kaibigan. Ruby, dahil manganganak ka sa pamamagitan ng IVF, hahayaan mo ba ang bata na tawagin si Ashton na daddy? Inilagay ni Ruby ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at nagbigay ng isang nakakalokong ngiti. Clara, alam kong maaapektuhan ka nito at later on maiinis ka kay Ashton. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako papagitna sa inyong dalawa. Kung tutuusin, alam mo, kung gusto kong pakasalan si Ashton, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Pero kung hindi ka magkakaanak, sisiguraduhin kong aalagaan ka ng anak ko kay Ashton kapag matatanda na tayo. Ayokong mag-isa. Pinuri ng lahat sa paligid ng mesa si Ruby sa pagiging mabait at maaalalahanin. Ngunit si Clara ay walang nararamdaman. Lalo na sa nakalipas na 2 taon nang magsimulang bumagsak ang kumpanya ni Ashton. Pumasok si Ruby sa kanyang buhay na patuloy na nagpapakita sa paligid ni Ashton. Noong una, sa sobrang gulat, galit at inggit, ay nakikipagtalo si Clara kay Ashton. Gayunpaman, paulit-ulit na pinili siya ni Ashton. Sinabi nito sa kanya na hindi siya makatwiran. Inakusahan pa siya nito ng paninirang puri sa kanilang dalawa ni Ruby. Kaya't matagal na siyang manhid. Tahimik na bumuntong hininga si Clara at tumingin kay Ashton. Wala akong pakialam. Kung gusto mong pumunta sa korte ngayon at maghain ng diborsyo, hindi ako tututol. Agad na nagdilim ang mukha ni Ashton at nagpanta kay Clara na itigil ang pagsasabi ng mga bagay na ikinagagalit niya. Samantala, isang mahinahong ngiti ang ibinigay ni Clara. Hindi mo dapat masyadong binibiro ang sarili mo. Sa tingin mo ba ganun kakahalaga sa akin? Bakas ang gulat sa mga mata ni Ashton, ngunit mabilis siyang nakabawi.